Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 27, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. SSS Pension tataas ng 10% simula sa Setyembre ng taong ito. Mas mabilis na paghatid ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad tiniyak ng Pangulong Marcos dahil sa modernong pasilidad ng DSWD. Kaufman, iginiit na inosente si dating Pangulong Duterte sa kasong crime against humanity. Pagpapalaya sa dating Pangulo, iginiit. Resolusyon sa plunder case laban kay Zaldico, malversation laban kay Bong Revilla, patuloy na hinihimay ng DOJ. Bus company na pinaghintay ang mga pasahero ng 3 oras sa terminal sa Muntinlupa, ipinatawag ng LTFRB. At 3 minero patay sa nalanghap na nakalalasong gas sa isang minahan sa Benguet. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Good news. Good news po ito para sa mga pensioner ng Social Security System. Tatanggap ang lahat ng pensioners ng dagdag na 10% increase sa buwan ng retirement and disability pension simula sa Setyembre. Bukod dito may dagdag pang increase sa darating na 2027. Bahagi daw po ito ng 3-year pension reform program ng SSS na nagpapahintulot ng dagdag na pensyon sa mga miyembro nito tuwing Setyembre na nagsimula noong 2025. Bukod sa karagdagang 10% sa retirement and disability pensioners, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro na may 5% increase din sa death and survivor pension simula sa August 31, 2026. Nilinaw nito na walang magiging pagtaas sa kontribusyon ng kanilang mga miyembro hanggang 2027 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang laking bagay niyan, kumbatsero ha. Especially dun sa yan lang inaasahan, yung 10% kahit paano. Oo. Yung mga umaasa na lang sa pensyon. Pensyon. Oo. Kaya doon sa mga kababayan natin na hindi iniintindi Yung SSS. Yung SSS, yung bang mamamasukan, kapag hindi inintindi ng employer yung SSS niya, hindi na rin niya iintindihin. Nako, kulitin ninyo ang inyong mga employers. Dahil di ba may ano yan? May share ang employer, may share ka. Pero wag mo namang ipipilit na hindi, dapat bayaran ng employer ko ang SSS ko. Wag ganun. Wag ganun. Hati kayo. Pero kapag sinagot lahat ng employer mo, lalong maigi. Ang galing ng employer mo. Lalong mainam. Ayusin mo kung batsero yung kwelyo mo dahil yun ang ginagawa mo, di ba? Ayan. Ganyan. Ikaw at ang SSS. Kabalikat ng bayan. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? SSS. Libre yan, ha? Libre. Ano ba masama sa libre? Yun.
Inaasahan po ang mas mabilis na paghatid ng relief assistance sa mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng modernang pasilidad ng DSWD sa Visayas. Ito ang masayang ibinalita ng Pangulong Bongbong Marcos matapos bisitahin ang upgraded Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu kahapon. Ang upgraded mechanical production system ay pinondohan ng 117 milyong piso at kayang makagawa ng hanggang 30,000 family food packs kada 8 oras na triple sa dating kapasidad. Ayon sa maganda nga ano. Ano daw ang ginagawa niyan? Nakakapag empake ng mga relief items sa loob ng 8 oras. 30,000 family food packs ang kayang gawin. Oo, meron pa lang iba talaga pagka mechanized kumbachero, automated. Pagka automated, napakalaking bagay. Actually, hindi po dito lang sa relief goods, pati sa mga food production. Oo, yan, sa food production napakalaking bagay po nitong automation. Ayon sa Pangulong Marcos, ang 5 mechanized production system ay dinisenyo para sa Pilipinas at hindi lang magpapabilis sa sistema ng produksyon, kundi gagamit din ng machine-operated vacuum sealing upang mapahaba ang shelf life ng food packs at hindi agad masira. Nung manual, ang trabaho rito ay nakakapag-produce sila sa isang araw 10 to 12,000. 5 to 8. 5 to 8 pa lang, 5 to 8,000. Ngayon, pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day, a day ito. Sa 8-hour duty nung mga nag-iimpa nung machine. Kaya malaking bagay talaga ito. Yung vacuum sealing ng mga laking bagay niya. Halimbawa yung 5 kilong bigas. Pagka vacuum sealed yan, parang may hawak ka lang na kapirasong libro. Hindi ganun kalaki yung... Pero pagka binutas mo yun, laki pala nun. Biglang lolobo. Sobrang ganda niya. Ito mga ginagastusan dapat. Yung mga ganyan. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Kaya lang si BBM ang mukhang wala, ano? Mukhang walang taga-ayos ng buhok ang Pangulo. Madalas, tinan mo, laging nakatikwas yung buhok sa likod. Oo nga, dapat merong laging tumitingin sa kanya. Hair stylist. Inaayos lagi ang buhok ng Pangulo. Lalo na yung kanina nung nagsasalita siya. Nung interview nakatikwas yung buhok sa likod Ayan, tinan mo, yung nakabagsak yung parang ako, madalas bumabagsak yung buhok ko dito. Saka yung tama ka, haharap sa media. Madali naman yan. May kasama naman dapat na mga dapat kahit yung mga protocol officer. Ito yung suklay mo. Ito, babasahin ko lang ng konti yung buhok mo sa likod. Di ba? Para lumapat. Kung kasi yan, may pagkakataan ba, nakasakay sa sasakyan, nasandal. Ako lang ngayon, gusot-gusot yung ulo ko. Maidlip ka, di ba? Mga ganun Yan. Meron tuloy isang nakabidahan kami ni Kumbachero nung isang beses. Sabi on time naman siya dumating. On time. Very punctual ang presidente. Pero gusot-gusot daw yung buhok. Ang tingin tuloy nila, noon lang gumising. Kagigising lang. Yun na nga. Magiging parang itsura. Parang ang dating hindi man lang sila pinaghandaan. Eto, diba? Tulad yan, Visayas yan tinan mo na. Bumiyahe pa mula Manila yan. Malamang naka-chopper yan. Dapat aeroplano. Pwedeng chopper yan. Kaya dapat talaga doon sa mga ano tawag doon? Mga protocol officer. Mga protocol officers. Tinan nyo na yung buhok ng Pangulo. Maharap sa kami nga ni Kumbachero, di man kami kagwapuhan, pero dahil maayos buhok namin medyo nagiging gwapo na rin kami. Buset yabang. Alas 6:13 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mapuntiha. Gising na ba kayo? Iginit ng lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na inosente at walang matibay na ebidensya ang prosecutors
sa International Criminal Court. Sa pagsisimula ng presentasyon ng merits ng depensa sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, sinabi ni Kaufman na dapat palayain sa detention center ang dating Pangulo. Punto ni Kaufman, bagamat nagbanta si Duterte sa ilan sa kanyang mga talumpati na papatay, walang maipakitang ebidensya ang prosecution sa kanilang mga dokumento na may pinatay dahil sa direktang utos ng dating Pangulo. Kinwestiyon din ito kung bakit tumagal ng halos 4 na taon bago nagsagawa ng investigasyon ng ICC kung noong mayor pa lang ng Davao, si Duterte ay hayagan na nitong sinasabi ang intensyon na pumatay ng mga individual na sangkot sa droga. But she neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Ayan po ang abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Alas 6:15 na ng umaga, na imbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Naglabas na rin ang pahayag ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng naging alegasyon ng mga nagpakilalang dating Marines laban sa kanila. Ayon sa ICC, walang katotohanan ang mga paratang dahil ang kanilang operasyon at investigasyon ay pinopondohan mula sa budget ng korte. Nanindigan din ang International Court sa pagiging independent at transparent sa pagkolekta at pagsusuri ng ebidensya, pati na ang pagtukoy at pagsusuri ng kredibilidad ng mga saksi at impormasyon. Reaksyon ito ng ICC matapos ang pahayag ni Attorney Levy Baligod na umano'y pinondohan at ginastusan ni dating Congressman Zaldico at Senator Antonio Trillanes ang hotel ng mga investigador ng ICC. Nire-review na ng Department of Justice ang mga resolusyon kaugnay sa reklamong plunder laban kay dating Congressman Zaldico at reklamong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ayon kay DOJ spokesman Polo Martinez, inihanda na ng panel of prosecutors ang draft resolutions at kasalukuyan itong sinusuri ng Division Chief. Saklawaan niya sa pagsusuri ang mga iniharap na ebidensya, mga nalabag na batas at ang rekomendasyon kung magsasampa ng kaso o ibabasura ang reklamo. Matapos sa Division Chief, dadaan ito sa pagsusuri ng Prosecutor General bago tuluyang maglabas ng pinal na desisyon. Ang dalawang personalidad ay kabilang sa mga inirereklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects na iniimbestigahan ng pamahalaan. Alas 6:17 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Uy, ano kayang bus company to? Pinaghintay daw ng 3 oras yung mga pasahero Aba, at bakit? yun daw driver at konduktor ay Ba't pinaghintay? masama pa ang asal. Aba, sila pagalit. Sila pa galit, malaswa pa daw yung mga pananalita. Merong ganun no? Sila na may ginawang pagkakamali. Sila pagalit. Sila pa galit. Baka yung iba naman nagagalit-galitan lang para mawala na yung galit nung Ayun na nga. nagreklamo. Yun ba nga ganun. Oh, sinasadya Magagalit-galitan. ng ganun. Oo. Pero ito, Yun ang depensa. ito, kaya napagalit nila si chairman. Ay, si chairman ang nagalit. Ayan. LTFRB chairman. Aba, ano kaya gagawin ni chairman dito? Ano kaya inihahanda ni chairman? Ayan. 2x2 kaya? Nako, nanipako sa dulo. Naku po, aray. Oo. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 618. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga anong lugar ngayon? Nasaan si Sherwin? Yuel? Ang ating malakas promo and kasama ang Pride Detergent ay andyan sa Barangay Katipunan, Quezon City. Meron pala talagang Barangay Katipunan. Hindi lang yung kalsadang Katipunan. Marami ang Katipunan na yan. Katipunan Avenue, meron din Katipunan Extension. Mahaba kasi yung Katipunan. Ayan, So, ito, Barangay Katipunan. At ang ating word of the day ay malicious. Ayan, sa mga taga-barangay Katipunan QC, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na ginagamit ninyo sa pagsubaybay sa amin. At tandaan ang ating word of the day na malicious. Para sabi nung sino kayo nakaisip, ang Tagalog daw ng malicious ay malisya. Parang hindi. Para namang hindi. Parang hindi. Yung kasing malicious ay adjective. Adjective yan. So, ang malicious ay malisyoso. Malisyoso. Yan. Malisyoso. Malisyoso. Yung malisya ay malis. Malis. Kapag malis, malisya. Ayun. Tsaka yung malisyoso, lalaki yun. Lalaki yun. Kapag malisya, babae yun. Pagka malisya, lalaki nga yun. Malisya. Kasi lagi siyang mali kay Mrs. Ang laging tama. Si Mrs. Si Mrs. Laging tama. Ayun. Panginoon kong buhay ito. Magpapatuloy po tayo. Asan na ba yun? Alas 6:23 na. Ito tama. na. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, tama. Tama. Ang mga lalaki ang malisya, laging mali. Laging mali. Laging mali. Ang mga misis, ang laging tama. Agang gumising ni NBI Director, ano? Director. Sipag, meron bang i-raid ngayon? Ano bang... Sabi nitong si Director Matibag, boss, 5 days today in NBI. Parang nakakalimang araw na siya sa NBI. 5 malalaking huli din, sabi niya. Tingnan mo naman. Konting yabang. Hindi, talaga naman. Talagang trabaho siya. Hindi, 5 days, tapos 5... malalaking huli. Ayos. Congratulations. Mainam yan ang kailangan natin. Mainam yan kung batsero kasi ang totoo nun, ang mas kakaiba sa sitwasyon ni Director Matibag, outsider siya. Outsider siya. Tapos tinuturo, kinukonsidera pang walang background sa law enforcement. Sabi siguro niya, ganun. Yan ang akala nyo. Yan ang akala nyo. Yan ang kaya Director Matibag, tuloy-tuloy mo lang yan. Saka maganda yung sinabi mo na hindi ka nagbibitbit ng maraming kasama sa pagpasok mo sa isang organisasyon. At sila mismo ay malalaman nila, maayos pala to maayos naman pala. Ba't ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sasabihin ng mga taga-NBI. Samantala, eto na may maagang report sa atin ng ating RH reporter na si Giselle Ricafort. Ito raw ating chess grandmaster Torre. Hindi. General manager. Ay, sus Mario. Si Eugene Torre yung grandmaster. Akala ko yung may kinalaman sa chess ito maaga raw naglaro ng chess. Maagang nag-inspeksyon. Nasa labas, ano kaya ang unang ini-inspection ngayon ng MMDA? RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katunying maagang ininspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority at Office for Transportation Security itong Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bahagi ito ng paghahanda sa inaasahan na bugso ng mga pasahero sa nalalapit na Semana Santa. Pinangunahan ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Soni III itong inspeksyon. Gayon din yung security audit sa terminal kasama si OTS Administrator at Undersecretary Gilbert Cruz. Present din sina MMDA Swift Traffic Action Group Bong Nebriha at MRT3 General Manager Michael Kapati. Layon nila nitong masiguro na ligtas yung pagbiyahe ng ating mga kababayan sa Semana Santa. Sapat yung mga public utility vehicle at hindi mapupurnada yung mga biyahe dito sa terminal sa harap ng Exodus
ng mga mananakay. Unang ininspeksyon ng mga opisyal yung entrada ng PTEX at tinignan nila yung mga nakukumpistang mga gamit doon. Inisa-isa ring puntahan ni Tore yung ilang bus bay dito, yung ilang bus mga dito para ma-assess na rin yung kahandaan ng mga super at mismong kani-kanilang mga unit. Yung buong bus bay dito, iniikutan ni Tore at mamaya lang manghihingi tayo kung ano yung kanyang magiging assessment bilang kasisimula pa lamang wala pang isang oras na nag-ikot siya, nag-i-inspeksyon dito sa PITX. Gayon din kung ano yung magiging security plan ng hanay, yung kanilang ipatutupad sa panahon ng Semana Santa. Ang binabanggit kasi ni PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador, pinataya daw na papalo sa 3 milyon nating mga kababayan yung bubuho sa Semana Santa dito sa terminal. Maaari daw na sumipa sa 200,000 yung daily average ng mga mananakay mula sa kasalukuyan na 175,000 lamang. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Ikon yung kasama niya, si OTS Chief Gilbert Cruz, si General Gilbert Cruz, Giselle? Correct, Katunying, ang dating Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siya nga pala yun. Dahil ang OTS hindi lang airport yan Pati mga MRT sila yan Di ba? Mga LRT. Ano na nga ibig sabihin ng OTS? On-time password yan dati, OTP. Binago lang, ginawa lang S. Ayan, tama din. Office of the Transportation Security. Transportation Security. Security. Transportation Security. Nagulat lang namin si Giselle. Baka sabihin naman. Alam ni Giselle yan. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Binabati lang ni Kuyang Ernie Calagwas ng happy birthday si Jen Sobarjaga. Si Jen Sobarjaga. Jen! Happy birthday. Batiin mo naman din ang sarili mo ngayon batiin mo. sa programa mo. Binabati ko ang aking sarili sa palatuntunang 100%. 100%. Ayan, tinan mo nga naman. Rati-rati, 50% lang yan. Si Nelson Lubaw na lang, bahalang bumati sa iyo. Ayan. Kay Ernie Calagwas, magandang morning sa Queensland, Australia. Samantala, may sunog sa QC, may sugatan. Nako. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Val! Sa pinakamalapit na pagamutan, yung anak, isang lalaking 24 anyos, dahil doon sa hirap huminga. Habang yung kanyang ina naman ay nagtamo ng sugat doon sa kanyang katawan. Nangyari itong sunog dito sa CB Francisco, dito sa barangay UP Campus, Quezon City, Jared Anthony. At makikita rito sa aking likuran na 3 yung kabahayan. Isang compound dito, 3 yung kabahayan tinupok ng apoy. Ayon dito kay Aling Nilda Pedrosa, yung Aling Nila Pedrosa, yung ina nitong o yung may-ari ng bahay. Nagulat na lamang sila nang biglang makita nilang sumiklab yung apoy doon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagmamadali silang bumaba, kaya nagtamo ng sugat itong si Aling Nilda, habang yung kanyang anak naman na 24 anyos na lalaki ay nahirapang huminga, kaya naman ito isinugod sa pagamutan. Ngayon ay fire out na, bago mag-alas 6 ng umaga, Jerry Anthony, ay fire out na itong sunog na umabot lamang sa unang alarma. 3 yung mga kabahayan nadamay dito sa sunog na ito. Tinimbestigan pa ng Bureau of Fire Protection kung itong insidente ay dahil dun sa lumang mga linya ng kawad ng kuryente. Mula rito sa Barangay UP Campus, Quezon City, yan ang follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! 6:30 ang ating oras. Patayan 3 minero matapos makalanghap ng nakalalasong gas sa isang minahan sa Barangay Sapid, Mankayan, Benguet. Sa ulat ng pulisya, nabigo nang makabalik ang mga biktima sa kanilang quarters matapos pumasok sa naturang minahan. Dahil dito agad na nagsagawa ng search operation sa mga otoridad, at matapos ang 3 araw ay tsaka lang nadiskubre ang mga naagnas ng bangkay ng mga biktima. Batay sa investigasyon, asphyxia ang ikinasuwi ng mga nasabing minero.
Posibleng maharap sa suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang bus company na A&B Liner Incorporated matapos pagintayin ng mahigit 3 oras ang mga pasahero sa Vista Terminal Exchange sa Alabang, Muntinlupa. Naglabas na po ng show cause order ang LTFRB laban sa bus company at pinadadalo ito sa pagdinig sa March 19 upang magpaliwanag. Nag-viral sa social media ang reklamo matapos ibahagi ng isang pasahero na alas 10 ng gabi pa sila sumakay, 10 p.m., ngunit nakabiyahe lamang bandang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi katanggap-tanggap at nakakainsulto ang maling asal ng driver Nako, ayan, at konduktor kabilang ang paggamit ng malaswang pananalita. Binigyan din niyang hindi dapat pinapalampas sa ganitong pag-uugali Oo nga. at kailangan maituwid. May buyo din dito. May solusyon. Medyo kalmado na nga si chairman Oo nga. Nagalit uli-uli Aha. Hinimok din ni LTFRB Chairman Mendoza ang publiko na i-report ang Ayan. mga abusadong operator at tauhan ng pampublikong sasakyan. Hindi susuportahan ng National Unity Party ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung Aba, may kondisyon. walang lalabas na bagong ebidensya. Yun. Ang NUP ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara. Ayon kay NUP Secretary General Reginald Velasco, hindi boboto pabor sa impeachment ang kanilang grupo maliban na lamang kung may compelling evidence na lilitaw sa pagdinig na magbabago sa batayan ng mga inihaing reklamo. Gayunman, may ilang miyembro ng partido ang nagsabing bukas pa rin ang kanilang isipan sa harap ng pagsisimula ng pagsusuri sa 4 na impeachment complaints sa Lunes. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na malaya ang mga kongresista sa kanilang desisyon at hindi sila kinukontrol ng Pangulo. Itinanggi ni DICT Undersecretary Julius Gorospe ang mga impormasyong nakapaloob sa artikulong inilabas ng Bilyonaryo News Channel hinggil sa kanyang pagbibitiw. Sa pahayag na inilabas ni Gorospe, nilinaw nitong maayos ang kanyang pamumuno sa Cybersecurity Bureau alinsunod sa direktiba ni Secretary Henry Aguda. Ayon kay Gorospe, ang kanyang panunungkulan ay nakaayon sa vision ni Aguda na isang ligtas na cyberspace para sa mga Pilipino kung saan malaya sila sa financial scams at mga mapanlinlang at malisyosong content. Aktibo rin anya silang tumutulong para sa paghahanda sa ASEAN chairship at sa pagtiyak na ang cyber defense ng bansa ay batay sa international standards. Pero hindi niya dinideny na nag-resign na siya. Ang giit ni Gorospe, sa kanyang pag-alis sa DICT sa katapusan ng Marso, ay wala siyang ibang iiwan kundi lubos na pasasalamat sa ipinagkaloob na pagkakataong makapagsilbi sa bayan. Pero talaga palang nag-resign. Nag-resign. Iba lang yung spin kasi nung, ang sabi niya, ang bilyonaryo news channel. Kumbaga malisyoso. Parang sa daan dating ay may problema sila ni Aguda. Ayun, pero sabi sa paliwanag niya, ayos naman sila. Paborito ng bilyonaryo si Aguda, no? Oo, Secretary Aguda. Ba't kaya? Baka hindi pa nila nakikita si Martin Aguda. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagsimula na ang presentasyon ng mga merito ng Defense Panel sa ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing ng ICC o International Criminal Court sa Crime Against Humanity.
Iginiit ng Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman, na walang smoking gun o matibay na ebidensya para papanagutin ang dating Pangulo bilang co-perpetrators sa pagpaslang sa mga biktima ng war on drugs. Nilinaw ni Kaufman na ang terminong neutralization ay hindi nangangahulugan ng pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa illegal drugs at mali lang ang interpretasyon ng prosecution sa nasabing termino. Pinanindigan ng Defense Counsel na inosente ang kaniyang kliyente at walang dahilan para ito ikulong dahil walang direktang ebidensya ni utos ang dating Pangulo na patayin ang mga drug suspect sa Pilipinas. At ang nangyaring patayan sa mga ikinasang anti-drug operation ng Duterte administration ay bilang self-defense lamang. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2, hahataw ng todo, urado ka. 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2, 2x2. Hi. Maganda body. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Totoong Friday na ho ngayon, no? Mga magulang, mga kababayan. Friday, February 27. It's a long holiday, long weekend. Bukas pala katapusan. At sa 29 ay Auno na. Oo, wala Yung nga 28. 29 ay auno na. Oo, so doon sa mga nagbe-birthday o pinanganak ng February 29, Mamili kayo. wala kayong birthday ngayon. Mamili kayo kung 28 kayo magse-celebrate o auno. Oo. Eh yun doon naman sa mga ayaw manlibre, meron kayong lusot ngayon. Meron. Pero yung gustong tumanggap ng regalo pero ayaw man libre, Ayan. meron kayong lusot ngayon. Ayan, Meron kaming lusot ngayon pala. Para hindi Para magregalo. hindi magregalo, oo. Ano gusto nyo ngayon? Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Di ba may ekstrang sipa? May ekstrang sigla kapag Friday? Yo. Lalo pa kapag totoong Friday na, tulad Yan. ngayon. Anong lakad? Saan ang lakad ninyo ngayon? Kayo ba'y aakit din ng Baguio? Mahabol pa Baguio yung City. Mahabol pa yung Mga lamig, mga huling hinga ng lamig. Oo. Huling buga ng lamig bago ang super init na panahon. Sigurado yan, pagtuntong ng mga Marso na yan. Marso pa Abril, Pa-Abril. papunta ng Holy Week. Ayan. Yan, Holy Week. Naka-ready na ba? Saan ba ang puntahan ngayong Holy Week? Puro ganun ang pinaghahandaan no? Hindi yung magtitika para sa Holy Week kundi yung Yung lakad. yung lakad. Yung lakwatsa. Yung lakwatsa para sa Holy Week dahil mahabang bakasyon. Walang trabaho, walang pasok. Malamang ito, kumbatsero, maraming bibiyahe pa-abroad. Pa-abroad, ano? Dahil sa, kung matutuloy kung matutuloy na inaapuran na raw itong sa pag-aalis ng travel tax, mukhang ang timetable nila bago mag-Holy Week. Aba, tinan mo nga naman, kainan naman talaga yan. Ano na ang kikitain ng Chesa? Paano na ang GM Mark Lapid? Paano na yan? Baka kailangan na bang buwagin yung inyong tanggapan? Oo. Saan ba kukuha ng funding yung inyong opisina
para matastusan yung mga pangangailangan at mga programa yun ninyo. lang ba ang source of funding ng Hindi ko TIESA? alam and wala nating Tama, ang tagal-tagal na natin nanghihingi ng interview kay GM Lito Lapid. Hindi. Mark Lapid. Mark Lapid nga pala. Mark Lapid, oo. Senator Lito Lapid. Ayan. Magandang morning. Pinuno. Ayan. Magandang morning. Ayun, yun ang isang tanong. Pagka ba tinanggal na yung travel tax, anong mangyayari sa TIESA? Oo. Ito ba ay popondohan ng taxpayers money? Meaning, isasama ba ito sa GAA? Bibigyan na ba sila ng appropriations? Oo. Kasi kwanto parang GOCC ito di ba? Kaya Parang nga. pumapatak na ganun Kaya nga Oo. At by the way, in fairness sa TIESA, ang pagkakaalam natin, hindi lang sila ang nakikinabang sa travel tax. Oo. Marami pang iba. Meron pang ibang pinupuntahan yun. Merong CHED, ang alam ko, yung CHED, okay, yung Philippine Sports. Ayan, basta- mainam pala, marami din pinupuntahan ng travel tax. Ayan, pero siyempre, paliwanag nyo sa yung amin, travel tax, para sa travel abroad. Abroad. Yung ang pinopromote natin, local tourism. Yan, mas dapat pagtuunan natin, lalo na sa ganitong mga long holidays na ganyan, yung local tourism. Paano ba natin maipopromote? Paano ba tayo makakagawa ng mga packages na mura, affordable sa mga mamamayang Pilipino? Ano ba itong, tama ka kumbatsero, lalo na ngayon sa airline. Pero kung titingnan natin ngayon ang galawan ng DOTR, medyo may excite ka din Sana sa Camiguin lang, di ba? Pinuntahan pa ni Secretary Banoy Lopez na isang araw. Nagputol na yata ng mga dagdag na puno ng lansones doon para humaba yung runway ng Huwag naman. Mamili ka. Lansones o runway? Nagputol na yata. Hindi, talagang kailangan pahabain, palaparin ang runway sa maraming mga local airports natin, kumbatsero. Kaya po napamahal. Ito siguro, narinig nyo na yung ganitong paliwanag. Kaya po mahal ang pamasahe dahil kokonti po ang naisasakay ng bumibiyahe sapagkat ang lalapagan ay maliit lang na paliparan. Pero kung ang bababa dyan Airbus. Yung mga kasyang mga 200 pasahero, medyo sulit yung gasolina. Sulit yung gasolina ng aeroplano. Nadali mo, kumbatsero. Ayun. Tapos merong halimbawa, gagawin natin yung tour package na ginagawa ng iba't ibang mga kalapit nating bansa. Vietnam, for example. Vietnam ang maganda Thailand, example dyan. Yan, mga ganyan. Na gagawa tayo ng tour, halimbawa, dyan sa Camiguin. Naka-factor in, nakapasok na sa airline, sa air tickets, yung hotel, tapos yung mga pupuntahan pa ninyo iba-ibang lugar doon, tapos may nakaset na ring mga sasakyan na bus na sasakyan ninyo pag lipat-lipat. Ang Camiguin pa naman, kumbatsero, maiikot mo buong maghapon. Kahit lang yun. Ilang bayan lang yung Camiguin. 5 lang yata, 5 bayan, municipalities lang. Tapos yung maganda yung yung pati local community, yung bang ipapakilala mo halimbawa yung mga taga-Taal na taga Metro Manila na hindi napupunta sa ibang probinsya, tapos makakahalubilo nila yung mga locals doon. Di ba? Ang saya nung ganun. Ang maganda yung maririnig mo yung kwento ng probinsya. Yung kwento nila. At yung mga taga ron mismo ang magkukwento. At alam nyo ba mga kababayan, ang parang kasama na sa itinerary, pagka pumunta ka ng Camiguin, yung pong restaurant na ang may-ari ay hindi Pilipino. Italiano. Kaya kakain ka ng pizza. Pizza na Italiano ang nagluluto. Nako, tingnan mo nga naman. Pupuntahan ni Babel yan kung pizza yan. Pupunta ka na Ate Mabs. Tapos yung asawa niya kasi ay Pilipina. So tingnan yung mo Italiano, doon na siya naglagi sa Pilipinas, sa Camiguin. Kaya pagka nagpunta ka ng Camiguin, kumbatsero, hindi mo pwedeng hindi puntahan itong restaurant na yan. Yung restaurant na hindi bongga As in, open pa nga yung... ganda, isama sa itinerary yun. Tapos, napakaganda. Tapos, halimbawa, pupunta napakasarap pa rin ng pagkain. Tapos, pagkatapos nyo dyan, pupunta ka, pag medyo tanghalian, halimbawa dyan, tanghalian. Tapos, susunod nyo itinerary,
ay yung taniman ng mga lansones. Ayan. Tapos tama. yung pwede kang pumitas ng Yan, lansones. yan, oo. Parang mula doon sa puno ay Kakainin mo. ganun. Tapos ikaw, kung nakain na yung tamis, yung matamis. Pagbukas mo na. Wag mo na ipaalala. Pinaalala mo na naman eh. Kung JJ Romaldo. Ang JJ. Nagpaparinig lang ho kami para sa napakatamis na lansones ng Kamigin. Ba't ba kasi? Kasama panlanggam yun pagka pinadala sa Ba't ba kasi nakalokohan nating tikman on air and on full television, full view. naging dato puti yung itsura. Natambahan natin yung pinakadulo, yung maliit eh. Bale, ayos lang yun. Saka maraming puntahan dyan. Meron yung sandbar dyan, kumbachero. Yun, di ba? Mula sa isla, mula sa mainland ng Camiguin, bibiyahe ka ngayon ng ferry o kaya speedboat, kung meron kayo speedboat. O yung mga pump boat lang, yung mga may katig na gano'n. May katig, tama ka. Ay, nako, pagpunta mo doon, pakaganda. Ay, nako, gusto ko bumalik sa Camiguin. Experience yan. Yan ang dapat na pinalalaganap natin at nang hindi. Kahit na tayo lang muna. Tsaka natin enganyuhin ang mga dayuhan. Para hindi yung mga Pilipino ang tinitingnan Danang, Hanoi, Ho Chi Minh, Vietnam. Meron pa sinasabing isang lugar pa sa Vietnam yung parang Pukok yata. Pukok. Parang loko ka, pukok ka. yun. Dinadayo rin. Mas magaganda ang mga beaches natin dito sa Pilipinas. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Binabati lang natin, kumbachero, ang bagong talagang regional director ng DPWH sa Region 1. Region 1? Sino yan? Siya ngayon ay itinalagang regional director OIC ng Region 1, isang lumilingon sa pangalang Engineer RJ Panaligan. Itong si Engineer RJ Panaligan ay district engineer sa Nueva Ecija. Ngayon, so, pagiging district engineer, tumalon. Pagiging RD. RD ngayon siya. Ng Region 1. Kasi barako tong si district engineer RJ. Kailangan kasi yan yata hindi madaling itulak-tulak talaga. Parang katulad din nung pinalitan niya. Katulad nung pinalitan hindi basta-basta. Hindi basta-basta kayang dalhin ng kung sino-sino lang. Ayan. Ayan, congratulations. Pupunta raw sila ngayon sa Pangasinan, kumbachero, ni Secretary Vince D-Zone. Ayan, ayos. At kay si General Eli Mata. Birthday pala. General Eli Mata, ka-check talay. Happy birthday. 6:54. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ordos. Kumbachero, pagka bilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Kaya inam naman pala, isang lakad, bayad na lahat. Tipid sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. Kagaling. At kung bayad ang pag-uusapan, yan po yung dating bayad center. 28 years na po nating kaagapay ng mga Pilipino sa ating mga bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 7:01 ang ating oras.
Magtanong nga tayo sa isang alkalde. At hindi lang basta alkalde ng lungsod, kundi siya ay Pangulo ng League of Cities of the Philippines. Yan. Kamakailan kasi nagpulong ang pinulong ng Pangulong BBM ang mga mayors. Ayan. At ano yung mga bintang? Yun Sinusuhulan ang mga LGUs. At sabi nga nung isang congressman pork barrel yung LGSF na yan. Ayan, yung LGSF, Local Government Support Fund. Pork Yan. barrel yan. Pork barrel yan. At inihahanda yan para sa papalapit na eleksyon. Ayun. Ang tanong natin nga kay Mayor Francis Zamora ng San Juan. Mayor, wala ba tayo dyan? Mayor Francis Zamora, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang morning ka Jerry, Katunying, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng Dos por Dos. Maraming salamat po sa pag-imbita. Mayor, bago lang ang lahat, nakita ko yung isang post mo. Oo nga, kayong dalawa ni Mayor Vico ng Pasig, patapos na nga pala yung 3 terms ninyo, Napakabilis. Ang bilis, Yes, tama kayo dyan, Katunying, ka Jerry, napakabilis. Alam nyo, minsan kaming naging pinakabata ni Mayor Vico na mayors ng Metro Manila back in 2019, nung first term namin. At sabay po namin nilabanan ng COVID-19, kasama natin yung mga panahon yun, yung mga mayors po from 2019 up to 2022. At parehas kami nagugulat na in 2.5 years, tapos na po kami ni Mayor Vico. 9 years na pala parang ang dating din nun ibig sabihin lang nun, tumatanda na rin talaga tayo kung Hindi lang batsero. natin. Dahil sa dihamak na bata sa atin to si Mayor Francis, malaki lang, matangkad lang. Kaya, Oo nga may 40 anyos na ba kayo, Mayor? Ano po yun? Pakiulit, Katunying. Sorry po. May 40 anyos na raw ba kayo? 48 po. Ang naalala ko kasi sa inyo, panay ang tira nyo ng fadeaway shot Tapos Alam niyo pa ho yun. yung sinusupalpal nyo yung mga nagtatangkang mag-drive sa harapan ninyo At hindi Mga ano yan, mga 25 years ago. At nung mga panahong yon ay marami ang naniniwala na kaya kayo tumangkad ng ganyan ay kumakain kayo ng Star Margarine. Mayor, bawal magpuyat. pinapagaan lang natin, pero ito very serious accusation po itong binitawan ni ACT Party List Representative Antonio Tino na pork barrel daw ang LGSF, Local Government Support Fund. Ano pong reaksyon ng nasa liga dito sa pahayag na ito? Alam niyo po, Katunying, ka Jerry, ang Pangulo ay tinutupad lamang ang kanyang pangako to empower local government units. At ito naman po ay bagay na consistently binabanggit po niya. Bakit mahalaga ang LGSF? Sapagkat dati po, very centralized ang pondo, lalong-lalo na pagdating sa infrastructure. At nakita naman po natin ang naging resulta. Under Secretary Vince Dizon ay talagang napakaganda na at napakaayos ng DPWH. Ngunit in previous years, nakita natin ang mga naging problema at nagresulta nga yan dito sa mga flood control anomalies. So ngayon po ay dinidecentralize na ni Pangulong Marcos ang dating very centralized na pondo pang-infrastruktura. At yan po ay ibababa mismo sa mga lokal na pamahalaan, i-download po yan. That means papasok siya sa general fund ng aming mga lungsod, mga bayan at mga lalawigan. At meron lamang menu na pwedeng paggamitan po niya. So, then, kahit anong gusto ng lokal na pamahalaan. Merong menu na inilalaan po ang DBM na ito lamang ang mga pwede namin pwedeng paggamitan. Pagpapatayo po ng ospital. Pagpapatayo ng ospital, pagbili ng medical equipment, farm to market roads, multipurpose buildings, ang mga evacuation centers. Infrastructure lang to, Mayor, yung nakalagay sa menu? Infrastructure and also po yung ating supplies, meron ba? Sa bigas. Meron din tayong programa po sa bigas. Okay. Naman po sa pagtulong natin sa ating mga mamamayan. So, milyong-milyong pamilya po ang makikinabang sapagkat
yung pondo na ibababa po, yan po ay hahati-hatiin sa lahat nga ho ng LGU sa ating bansa. No? There are 1,500 municipalities more or less. There are 149 cities and 82 provinces all over the country. So ito pong 57 billion pesos na ito, yan po ay hahati-hatiin. At ang pinagbasihan po dyan ay ang Census of Population ng 2024. Ayun. Kung kaya't walang makakaangal pagdating sa magkano bang matatanggap ng aming lokal na pamahalaan dahil meron siyang formula na pinagbasihan at yan po ang populasyon. Population pala, hindi land area, population na Mayor. Yes, population, correct. That is the formula. So kung ano yung population, yung merong corresponding amount po yan. At yan po ay ida-download directly to us. Ngayon, wala pong Mayor, mawalang galang po. Wala pong nabanggit at this moment kung magkano yung ceiling o maximum na pwedeng hilingin ng isang LGU sa DBM? Wala naman hong binabanggit na gano'n. Ang binanggit lang po ay yung formula which is based on the Census of Population. So again, kung ano po ang bilang ng inyong populasyon, yun yung basihan ng DBM para po sa computation po nito. No? At again, kasi kung mag-iisip ka ng iba't ibang klaseng formula pa, no? Baka sabihin ng iba, bakit yung ibang lungsod mas malaki na tanggap? Yun nga, magkakaselosan yan. Oo, tama. So dahil populasyon nga po ang basihan at meron naman pong census talaga na sinasagawa na nagiging basihan ng bilang ng aming populasyon, yun po ang ginagamit na basis po. No? Pero ito'y may batas ba dito na magpapatupad talaga niyan? Kasi Mayor, baka sabihin ng iba, dahil DDS ito, Duterte, identified na Duterte ito, identified na opposition itong mayor na to o governor na to, hindi bababaan ng pondo. Ang formula po na binabanggit sa amin ay base po sa Census of Population. At nung kami naman po ay pumunta ho sa Malacanang nung Lunes, ay iba't ibang political backgrounds naman po ang mga mayors at governors nakita ko ho. No? So hindi mo namang masasabing politika at sabihin mong mga pro-administration namang dahil elected officials from different political spectrums were there. They were present. In fact, napakaraming gobernador, napakaraming mayors. At tandaan niyo po, no, hindi lamang ito LGSF, pati ho yung DepEd classroom construction. Yes. Oo nga pala. Iwalay pa yan. That Iwalay is a separate fund pa Katunying at Jerry. So, yung sinasabi hong politika para sa halalan, una-una mo, it's only February 2026. 2 years to go. Napakalayo pa ho ng halalan. Next, hindi naman po re-electionist si Pangulong Marcos. Hindi naman siya tatakbo muli bilang Pangulo. So, yung sinasabing ginagamit sa politika, ako, to be honest po, no, ini-empower po ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan. Kasi, isipin niyo ho ito, lalo na yung mga nanonood at nakikinig. Sa problema po sa classrooms, dati ho, very centralized sa DPWH ang classroom construction. In previous years, nakita natin na ilan lang ang nagawa ang classrooms. Kahit nga si Secretary Dizon, nung sa kanyang pagpasok sa DPWH, ay binanggit nga niya na ito ang nagawa ng mga nauna sa kanya. In fairness to Secretary Vince Dizon, and I would like to categorically say this, maayos siya sa kanyang pamamalakad ng DPWH. Ngunit dahil gusto ni Pangulong Marcos na decentralize, the-download na sa mga lokal na pamahalaan ng pondo. Kung mag-isa lang ang DPWH gumagawa ng lahat ng classroom sa buong bansa, kumpara sa close to 1,700 LGUs, mga lalawigan, mga lungsod. Isipin nyo kung gaano karaming classrooms magagawa natin kung sabay-sabay. At mas matutukan namin sapagkat kami naman po ang on the ground sa aming mga LGUs, mas mababantayan po natin yan. At saka, same thing with LGSF. Katunying, no? Same thing, and Kajeri, same thing with LGSF. Kung aasa lamang ang 1,700 na LGUs na to sa DPWH, gaano ka bilis tayo makakapagtayo ng mga hospital, mga farm-to-market roads, mga infrastructure projects, as opposed to
kami sabay-sabay gumagawa. At ito ang pinakamahalaga para sa akin, yung accountability level. Dahil yung pondo, papasok na sa aming mga lokal na pamahalaan. We now become directly accountable. Yes. Kasi pondo na ito ng LGU. Kami ang magpapabid, kami ang magpo-procure, kami ang magbabantay, and we will ensure na walang ghost projects, na walang substandard projects. At kami po ang haharap sa aming mga mamamayan at sasabihin namin, ang pondong nila sa amin ay itong halaga at ito ang naging resulta. Ito po ang kakalabasan ng infrastructure projects ito base sa pondo na yan. Binabasa ko nga itong mahaba-haba 44 pages itong. Nakita niyo na ba to itong local budget circular na inilabas ng DBM tungkol sa menu nga ng andito yung pinaka pwede lang gastusan, kung ano yung may limit pala pagdating sa yung mga assistance to indigents, Mayor. At pero andito na lahat yung hindi pwede yung kung ano-anong mga proyekto lang. Nakasulat pala dito. So ang sinasabi nyo, sa order ng presidente, walang bayan, walang municipality na hindi makatatanggap ng LGSF. Ganun ba? Yes, tama po kayo, no? Sapagkat ang lahat po ng lalawigan, bayan, at lungsod sa ating bansa ay makakatanggap po. Yun ang importante. Okay. Kaya naman yan. Walang politika. Ito pa ang tanong. Gaano ba kabilis maglabas ng pondo ang DBM? Halimbawa, nag-submit kayo ngayon ng project. Sa region nyo yata ay dadaan yan no? Kung anong region ng DBM. Tapos may portal yata sila. Tama po kayo. Meron ng portal na kinakailangan lang ho ng local government unit na i-input ho doon ang request. No, ako po, I have seen the portal myself. Napakasimple lang po niya. Kumbaga, para ka lang nag-a-apply ng for instance, application for a passport. Halimbawa, di ba? Maraming mga tatanungan sa inyo. Anong mga detalye, anong kailangan, i-input niyo ron. So parang gano'n lang po siya. No? It is a DBM portal, i-input niyo ho ron. At ang DBM na po ang magpo-process po niyan. Of course, yung pipiliin yung mga proyekto, kinakailangan within the menu. Nandun sa menu. Sa menu. So, gaano katagal daw i-release? Kasi pagka hindi bumaba sa inyo yan, kumbaga, kung matagal, hindi rin kayo makakatrabaho, mapapabid and everything, yung pong project na gusto ninyo. Tama po kayo, no? So again, it is now the task of the national government to ensure na mabilis nga po ang processing yan. And something I would like to emphasize, walang flood control project sa menu. So tinanggal po sa menu yung tinanggal po sa menu yung kumbaga pinagmulan ng napakalokohan nitong mga mainam naman. Yan po ang again, you can see the direction of the national government na kumbaga nakita nila na itong mga dating flood control projects na ay naging kumbaga nagbigay daan sa matinding mga anomalya at kalokohan, corruption. So tinanggal nila yan. So wala kayong makikitang anything related to flood control. So it's more of again yung medical hospital equipment, hospitals, farm-to-market roads, evacuation centers, yung multipurpose buildings, sports stadiums. So, they removed yung any choices in relation to flood control projects. So, pwede ang mangyayari pala, magsasubmit kayo ng project, tsaka lang i-release ng DBM yung funding para do sa particular project na nasa menu. Hindi yung buong allocation dahil 100,000 halimbawa ang population niyo. Ito yung para sa inyo 100,000. hindi pala ganoon, Mayor, ano? Ay hindi po. Ito halimbawa ang San Juan dahil maliit lang po kami, no. Ang aming po matatanggap ay 42 million pesos. 21 million pesos po para sa bigas, 21 million pesos naman para sa aming mapipiling infrastructure project which kami po binanggit ko na ho, no. Yun po ay ibubuhos natin sa San Juan Medical Center upang bumili ng mga karagdagang kagamitan. Ngayon, yung mga malalaking lungsod at bayan, mas malaki yung matatanggap nila dahil mas malaki ang kanilang population. So, ganun po ang magiging sistema ho dyan. Maganda rin no? Again, the DBM has this data, no? Ano ba yung census ng population ng lahat ng lungsod, bayan at lalawigan sa ating bansa. Yan po ang ginagamit nilang basihan. Okay.
Mayor, maraming Thank you, salamat thank po you, sa Mayor. May pahabol na tanong, paano raw po ba kayo tumangkad? Totoo bang tumatalong kayo pagka bagong taon? Pero traffic, lalo na sa kabataan, matulog kayo ng maaga, Ayun. kumain ng wasto at umiwas sa masasamang bisyo, lalong-lalo sa droga. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mayor. Mayor Francis Zamora ng San Juan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Philippine media sinisi ni Kaufman sa pagbaluktot sa mga naging pahayag ni Duterte sa war on drugs. Wala raw direktang utos na pumatay. Vigilante killings nagpapatuloy sa ilalim ng Marcos administration ayon kay Kaufman. Dating Congressman Mike Defensor tinawag ng Malacanang na Ador Mawanay 2.0. Pirmadong affidavit ng 18 dating Marines na naging security staff ni Congressman Zaldico sinumiti na sa Ombudsman. Mount Canlaon sa Negros muling sumabog, 11 bayan na balot ng ashfall. At Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio haharap ngayon sa NBI. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:19 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Mga pangunahing balita. Nagkaroon ng moderate explosive eruption ng Bulkang Canlaon kagabi, 1 linggo matapos ang huli nitong pag-aalburuto. Ayon sa VBOX, nangyari ang pagsabog pasado alas 7 kagabi at nagtagal ng 2 minuto. Dahil dito ay nagkaroon ng ashfall at nakalanghap din ang matapang na amoy ng asupre ang mga residente sa 11 bayan sa Negros Occidental. Kabilang sa mga naapektuhang lugar ay ang Bago City, Binalbagan, La Carlota, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, San Carlos, Pontevedra, Himamaylan, Kabangkalan at La Castellana. Samantala, inabisuhan naman ang publiko na agad na dumulog sa barangay DRRMC at local DRRMO para i-report ang anumang insidenteng may kinalaman sa naging pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Haharap na sa NBI ngayong araw sina Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio kaugnay ng reklamong torture at illegal detention ng PA driver ni Ramos. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Maggie Garduque, handa silang makipagtulungan sa investigasyon para lumabas na ang katotohanan. Gayet ni Garduque, susuriin nila ang mga ebidensya at magsusumite rin sila ng counter affidavit. Samantala, natanggap na rin ang complainant na si alias Totoy ang subpoena ng Makati Prosecutor's Office kaugnay naman ang kasong inihain ni D na qualified theft. So kung meron na pong mga ebidensya na nakala po doon, titingnan po namin, i-assess po namin, and kung kinakailangan po mag-submit ng counter affidavit to prove na wala pong sapat na ebidensya, prima facie evidence that would, with reasonable certainty of conviction, para isampa ang kaso sa Office of the City Prosecutor, ay maglalagay po namin sa aming counter affidavit o sinumpa ang salaysay ng aming mga kliyente.
Yun, girl power pala to kumbachero. Tatlong puro girls. babae ang kanyang kliyente. At babae rin yung Lawyer. Yeah. Ayos. Abangan mo yan, Director Melvin Matibag. Pupunta raw sila sa NBI. Medyo... Pwede bang extra kami, Director? Director, baka kailangan mo ng alalay dyan, ha? Pero medyo mag-ingat-ingat ka kay Congresswoman Ann Matibag. Samantala, sumiklab ang World War sa pagitan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ng mga alegasyon nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinwestiyon ni Castro ang kredibilidad ni Defensor kasunod ng pahayag nitong may panibagong batch ng mga dating sundalo na handang tumistigo sa sinasabing bilyong pisong halaga ng bribery. Tinawag ni Attorney Claire Castro na Wonder Boy at Ador Mawanay 2.0 itong si Defensor dahil sa mga peke nitong pahayag at paghihikayat sa publiko na mag-alsa laban sa Pangulo. Matatandaan na si Mawanay ay isang dating civilian agent ng PNP na nakilala noong 2001 dahil sa kanyang mabibigat na akusasyon laban kay Senator Ping Lacson, ngunit binawi rin ito kalaunan. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Si Yusek Claire Castro. Sinumite na ni Attorney Levy Baligod sa Office of the Ombudsman ang pinagsama-samang affidavit ng 18 dating Marines at mga sundalo na umano'y naging mga bagman at security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa 36 na pahinang affidavit, inilahad ng mga complainant kung paano sila nag-deliver ng bulto-bultong pera sa mga politiko kabilang ang 7 kasalukuyang senador at higit 20 dating kongresista. Kaugnay nito, humiling si Baligod sa Ombudsman na imbestigahan ang posibleng paglabag ng mga naturang politiko sa anti-graft law at Code of Conduct for Government Officials. Dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan, hindi po pwede po sa DOJ, lalo nang hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Walang, o maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Si Attorney Levy Baligod. 7:31 ang ating oras. Sa ibang balita, binanatan ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang Philippine media sa harap ng pagbabalita sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, masyado manong nakatuon ang ilang media outlet sa mga kontrobersyal at napahayag ni Duterte habang isinasantabi ang mas mahalagang konteksto ng mga talumpati nito. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crime against humanity, pinuna rin ni Kaufman ang paggamit ng ICC prosecution sa mga talumpati ni Duterte bilang pangunahing ebidensya laban sa kanyang kliyente. Samantala, kinukumpara naman ni Attorney Nicholas Kaufman ang kaso ng pagpatay noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ay binigyan din ni Kaufman na nagpapatuloy pa rin ang umano'y mga drug-related killings sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Inilatag ni Kaufman ang mga datos mula sa Dahas Project ng University of the Philippines kung saan makikita ang mga pagpatay sa ilalim ng Marcos administration sa ilalim ng 2 taon nito. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents.
And the figures and the statistics just kept on rising. Attorney Nicholas Kaufman. Iginiit ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman na walang naging direktang utos ang dating Pangulong Duterte na patayin ang mga drug suspect sa Pilipinas. Ayon kay Kaufman, wala ni isa sa mga testigo ang makapagpapatunay sa akusasyong si Duterte mismo ang nag-utos na patayin ang mga drug target. Duda rin si Kaufman sa aligasyon na laganap ang extrajudicial killing sa buong bansa bilang aksyon ng Duterte administration para i-neutralize ang mga hinihinalang kriminal. Alas 7:33 ang ating oras, may nanalo na! Diyan sa Barangay Katipunan, Quezon City, andun si RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Jerry, eto na nga, Anthony Jerry. Oh, Anthony Jerry, ayan, buti naman pumasok. Hello. Ayan na, Anthony. pumasok na. Okay. Hello. Okay na. Narinig ka na namin, Ayan, Sherwin. Anthony, Jerry. Yes. Ito na ating winner sa ating Malakash promo dito sa Barangay Katipunan, dito sa Quezon City. At huling-huli natin na nakatune in sa kanyang truck. Yun yung dahil driver to ng truck. Si tatay, pangalan nyo? Jose Ernie Merculita. Si Tatay Jose na palaging naka-tune in sa DZRH. Sino paborito mong announcer sa DZRH? Ano apelido niya? Si Merculita po apelido ko. Marcoleta? Marcoleta? Hindi, Mer. Mercoleta. Merculita. Nabago lang na isang letra. Isang letra. Mercoleta. 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 Hindi niyo ba pinsan si Senator? Hindi po. Isang letra lang Sherwin, ikaw na bahala. Go. Dahil sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, eto meron kang 1,000 pieces. Yes. Salamat po. At syempre kapag nakuha mo pa ating word of the day, makukuha mo rin yung ating medium component. Malicious. Dahil nakuha mo ating medium component, ang DZRH medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan, meron ka pa tatanggaping grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'n maraming laban, ubos yan. Sherwin, Yes, Sherwin, paano sumusubaybay si Senator Mercoleta sa atin? Ano ba gamit niya? Meron siyang truck. Ayun yung kanyang truck na dinadrive. Yan, mamaya, alas 8 nga, aalis na siya. Dahil may delivery siya sa Batangas. Anong hinahakot niya? Deliver niya? Preventive maintenance. Sa mga building? Opo. Mga building. Ayos. So, mag-iingat kayo sa pagmamaneho nyo. Dapat sapat ang tulog, tatay. Maga ako natutulog. Parang kulang kayo sa tulog eh. Maga rin ako nagigising. Kaya pala. Tama yun. Early to bed, early to rise. Makes a man healthy, wealthy, and wise. Yun. Thank you. Yun ang pinaniniwalaan niyang motto. At syempre dahil medyo kupas na yung t-shirt ni tatay, ibibigyan din natin siya ng DZRH t-shirt. Pinabagong design na DZRH t-shirt na iminamodelo ng pinakalumang tao. Gumagano-gano lang yung ulo. Modelo na. Di ba? At syempre, maraming salamat sa mga patuloy na sumasubaybay sa DZRH. Thank you for making us number 1. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutong sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! 7:37 ang ating oras. Susunod! Dito ba?
Sino itong aktres na ginawang puhunan ang kanyang katawan? Naku. Ang ganda at ang beauty. Kapwa po, hulaan mo to. Para mabili daw ang beauty sa mga may edar na. Na kliyente sa abroad minimit. Sa abroad? Oba. OMG. Kapopoy. Oo. Ganun na. Oh. So parang yung actress na lilipad pa sa ibang bansa. Mag-abroad pa para i-meet yung client niya. Para nga naman, baka naman na para makaiwas dito sa kilala sa siya mga rito, mata no? dito. Pwede. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:38. This time check is brought to you by ACS. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Puso ko yung Marami ang interesado dito sa showbiz ni Morley, ha? Tita Ang dami Morley, ha? nagme-message, ha? Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Ito, mahihirapan ka dito. Kong Doming Mariano. Kong May dala pa, Doming. andyan pala yung mangga. Aba, tinan mo nga naman si Kong Doming, ano? Samading maparinggan to si Kong Doming eh. Oo. Manggang Sambales, ano? Manggang Sambales. Ay, Michael St. Mary, tsaka si Ate Sel, dyan sa Angono Rizal. Saka syempre, si Ka Jerry Labasan at saka Beth, na laging nakatutok. Mahuhulaan nyo kaya ito kung sino itong actress na ginawang puhunan ng kanyang katawan at ang kanyang kagandahan at mabili ang beauty sa mga may edad na. Ang kliyente mini-meet sa abroad. Assistant Ombudsman Eli Cruz. Assistant Ombudsman Eli Cruz. Malalaman kung magaling ang intel mo dito. Dito na natin masusubukan. Magkakaalaman na. At Ilani Pabian, bantayan mo si Kuya Boy. Pag umalis. Eto na ngayon, ha? Sa mga mag-a-abroad dyan. Meron palang ganito. Ganun, ha? From Philippines, bibiyahe pa abroad. Yes. Para i-meet ang kanyang kliyenteng Pinoy din. Sino yan? Sabi siguro, Buy Filipino. Support local. Support local. Kumbira kayo. Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaloka sa Super Mega Kabaliw itong magandang actress na pasikat na sa showbiz. Pero ang drama nito ay nakikipag-serbahan sa abroad at ang dahilan, karamihan sa kanyang mga kliyente ay may asawa. Iwas, pusoy. Kaya naman, sa abroad ito, nakikipagkita at nakikipagnambutsingan. Kung papansinin nyo, Ka Jerry at Katunying, wala itong mga gaanong showbiz commitment. Pero may mga bagong sasakyan. Wow. Agad-agad nagkaroon. Magandang kita. Maganda ba yan? Maganda ba yan? Kitaan. Magkano ba mga kitaan sa mga ganyan? Aba, siyempre, milyon yan. Milyon? Milyon? Oo, isang tsorbahan, isang gabi. Kaya naman itong si actress, kahit hindi siya mag-work, ay buhay na buhay sa kanyang bagong work ngayon. Ba't daw kailangan pang sa abroad? Tinatanong ni Vic Lima. Iwas pusoy nga. Kasi karamihan sa mga kliyente niya ay may mga asawa. May politician, mga politician. Mga businessman, politician, iba-iba. Ganyan na pala ngayon ang livelihood program, ha? Oo, livelihood. Oo. Hindi, pero isipin mo kung ganun makakabiyahe pa siya. Yung bang plane ticket. Yan ba bumiyahe ka na, kumita pa. Naka-business class ba yan? Naka-business class? At saka kanya-kanyang paniniwala yan. Kanya-kanyang faith lang yan kung paano kaya yaman. Ano? Clue na ba yon? Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang faith lang yan.
Wala. Ganun Ay, kaya naman. Saan daw sa abroad kadalasan? Saan daw? Sa abroad, madalas sa mga Asian lang naman. Asian lang. Kasi mas madali sa Asian eh. Malapit, Mas madali. malapit lang. Walang traffic. Walang traffic! Clue. Sabi ni Kapopoy Tarok, clue. Ano si Kapopoy, napakabait yan. Kapopoy, I love you! Ayan. Si Kuya Julius Imperio nagtatanong ng clue. Clue daw, clue. Clue na ko, sabi ko nga sa'yo, kanya-kanyang paniniwala yan. Si LTO Chief Asek Marcos pa rin Lacanilaw nagtatanong ng clue. Pagka daw, huhulihin ka daw pag tatanggalan ka ng lisensya. Tatanggalan ka ng lisensya. Magbigay ka pa ng clue. Nako. Mga ilang taon na yan, Morley? Mga ilang taon na? Ay, mga nasa 20s pa lang to. 20s pa lang? Oo, going to 30s pa lang to, mga ganun eh. Oo. Ang tatay nito ay isang artist. Artista din? Ang tatay. Tatay? Nasaan na yung tatay niya? Active ba yung tatay? Active? Basta ang masasabi ko lang sa inyo, tiwala lang. Wait lang, malalaman nyo rin ito kung sino ito. Yan ang ating DZRH show. Ako po ang inyong RH7. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako po. Uy, nahulaan nyo ba? May mga nakahula, kumbachero. Ang gagaling ninyo. Ako kung ganong-ganong clue lang, hindi ko pa mahuhulaan yan eh. Lalo pa, hindi ko alam yung ganyang mga ganyang livelihood program. Mga style na ganyan, mag-abroad na ganyan. Si Kuya Bong. Si Alvin Baltasar. Ayun, humuhula ka na din. Alvin. Ganon? Grabe, At ang Susan Yulo Ramos. Ganyan? Ako hindi ko mahulaan. Medyo mahina ako sa ganyan eh. Si Kapopoy din, hindi daw niya mahulaan. Hindi rin niya mahulaan. Asek Marcos pa rin. Nahulaan mo na ba? Nahulaan niyo na ba? Ating Gina Yang and Kurt Yang, magandang morning. Puso ko'y Nako, teka, ba't nag-iba yung iba na pala laman, ano? Naiba. Yung sigarilyo, asan yung sigarilyo? Nawala yung sigarilyo. Oo. Sino yung magre-report tungkol sa sigarilyo? Si Boy din. Akala na i-report na, hindi pa niya kama na i-report yun. Baka naisip lang, nag-imagine lang sa tagal. Boy, sige nga, RH29, boy, yung tungkol sa sigarilyo, ano yun? Yung mahigit kalahating bilyong grabe yun, yosi na nahuli ng customs. RH29, Boy Gonzales, come in, boy! Jerry Anthony, isang malawakang 24 oras na anti-smuggling operation na ikinasa ng Bureau of Customs katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Western Mindanao at Zamboanga City. Resulta ito maabot sa mahigit sa 634 na milyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo ang nasamsam sa magkakaiwalay na operasyon ng mga otoridad. Nagsimula ang crackdown sa bahagi ng Celebesi matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa kahinahinalang aktibidad ng isang bulk carrier. Sa koordinasyon ng Department of National Defense at Philippine Navy, naharang ang MV Sana Boyed sa malapit sa Sultan Kudarat kung saan na-discover at tinatayang 3,000 master cases ng smuggled na sigarilyo na nakakalaga ng mahigit sa 367 milyong piso. Sa iwalay na operasyon natuklasan din ang isang illegal na paggawaan ng sigarilyo sa loob ng Zamboanga Economic Zone sa tulong ng PNP, DIDG. Tinatayang abot naman sa 100 at 70 bilyong pisong halaga ng mga makina at kagamitan ang nasamsam ng mga otoridad. Naharang din sa ang iba pang kargamento ng sigarilyo, dineklarang seaweed. Gayun din ang isang motor bangka na may daang tahon ng kontrabando. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy na paigtingin ng BOC ang intelligence-based operation. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tuluyang masugpo ang smuggling at maprotektahan ang ekonomiya ng bansa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Oy, Dr. Jundi!
Isa rin daw palang urologist. Lagi daw nakatutok. Sabi ng kanyang misis na si Doktora Sonia. Akala ko siya yung asawa ni Dr. Timothy D. Dr. Timothy D, magandang morning. Doc Timmy, huwag ka mag-alala. Iinumin ko na yung mga pinapainom mo. Tigas na ka ng ulo nitong pasyente na to. Ayoko na nga sagutin. Itinitigil yung mga pag tumaas yung tapos magtatanong sa doktor. Hindi naman susundin yung doktor. Sabi siguro. Ganun no talaga eh. Di ba, Dr. Niliachon, ganyan ang sakit ng mga pasyente. Pagka yung may problema, ay nako. Tatanong sa doktor. Pagka naman tinuruan ng doktor, pag wala ng problema, ay tinigil ko na ho yung gamot. Kasi maganda na sugar ko eh. Ayun. Nako. Si NIA admin at Senator Gatchalian ay muling may inspection daw. Naging magka-partner na sila ngayon ha. Napapadalas yata kayong magkasama Admin Gillian sa Senator Win ha. RH25 Grace Ansano. Come in, Grace! Jerry, katunying kahapon naging maayos at matagumpayang isinagawang pangalawang pagkakataon na site inspection ni Senator Win Gatchalian at NIA Administrator Engineer Ed Gillian sa isinagawang site visit sa bahagi ng Balog-Balog Dam. Ito yung Balog-Balog Multipurpose Dam kung saan dekada-dekada na ang nakalipas na hiniling na maraming magsasaka na ito ay matapos na. Nangako si Senator Win bilang Finance Committee Chairman ang mahalagang paglalaan ng pondo rito. Matatandaan na nakapaglaan noong panahon ng dating Pangulong Cory Aquino ng 2 bilyong piso. Pero kinapos nga ito kaya't sa mga sumunod na mga administrasyon ay unti-unti na nakapaglalaan pero nananatiling dream come true ng mga maraming magsasaka dito sa Tarlac. Ang kabuuang nasa 34,500 hektaryang mga lupain para nga masaka at matamnan ng palay ay mula sa 9 na mga bayan at isang lungsod. Ito yung Tarlac City at mayroong kabuuang 21,776 farmer beneficiaries. Kahapon, sa harap ng mga magsasaka, mga Irrigators Farmers Association, sa isinagawang dialogo, sinabi ni Senator Win Gatchalian na nangako nga ito na kanilang pag-aaralan at titiyakin na matatapos ito sa panahon ng PBBM administration. Matatandaan kabilang ang Balog-Balog Multipurpose Dam na nasa listahang isinumiti ni NIA Administrator Gillian sa Pangulo kung saan aprobado naman at target ng matapos sa panahon ng administrasyon ng PBBM. Yan ang ating update. Ito si RH25 Grace Reyes Ansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace! Ay! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga kay Kuyang Elmer Ngo. Elmer, maganda morning. Oy, baka hindi pa kayo nakakapunta ha. Meron pong UAAGI On The Move 2026. Pwede po kayong magpunta ron at bisitahin ang Baik, Cherry, Photon, Jetour, Link & Co at Radar. Saan nga ba yan, kumbachero? Ito ay sa SM Mall of Asia Central Atrium. Ito ay nagsimula nung kahapon, February 26 at tatagal hanggang sa March 1. Puntahan nyo ito para ma-experience ng personal ang mga sasakyan ng UAAGI Auto Group. Ito nga yung Baik, Cherry, Photon, Jetour, Link & Co at Radar. Abangan po ang mga exclusive event-only deals, malalaking diskwento, trade-in offers, test drives at easy bank approvals. Lahat ng ito ay nasa iisang lugar. Halika na, tara na. SM Mall of Asia Central Atrium. Yun. Ay, Kong Dibu Tuwan dyan sa Tibuli, South Cotabato. Nangungumbida sila March 5 to 16 sa kanilang Seslong Festival sa bayan ng Tibuli, South Cotabato.
Bilis ng oras. Kuya Kamulong de los Reyes, magandang morning. Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng dialysis.